Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, oo, itong si Sara Duterte, tingnan ninyo, kinakabahan na po. Ay mo. Sabi dito, VP Sara to file complaints versus Ramil Madriaga. Watch! Vice President Sara Duterte has arrived at the office of the prosecutor in Taguig to file a perjury complaint against Ramil Madriaga. Madriaga raised a number of accusations against Duterte, including delivering duffel bags of cash to various individuals allegedly on her order. So, meron pang kasamang mga backup na tao itong si Sara Duterte na magpapatunay na hindi naman daw talaga nila kilala itong si Ramil Madriaga. Oy, by the way, mga minamahal, meron pong babala si Mami Pebbles kay Ramil Madriaga kasi natatakot siya sa buhay ni Ramil. Baka mamaya biglang, diba? Panoodin natin tong sinabi ni Mami Pebbles. Okay. Pakita natin, mga minamahal. Okay. Ako talaga, yung instinct ko talaga. Good morning! Galaw-galaw, baka pumanaw. May ibabalik lang ko sa inyo, ha? Natatandaan niyo na sinampahan nila chika si Caramil at Atty. Palad ng cyber libel dahil sinisiraan daw siya na hindi siya ang nagpakalat ng pera na inabot sa kanya yung disbursement officer na si Acosta. Pero, according to Acosta, nung pinatawag siya sa house ng good governance Kineso, ang sabi niya Acosta is after niyang withdraw sa bangko ay inabot niya kay La Chica yung pera. Yun yung confidential fund. Sabi naman ni Kong Joel Chua nung deliberation ng impeachment, ano ang papel ni La Chica? Bakit kailangang iabot sa kanya yung pera? Oo nga naman. Ano nga naman ba ang papel ni La Chica? Samantalang security lang siya. Di ba? Part lang siya ng security. So bakit iaabot sa kanya lahat yung confidential fund na winidraw sa land bank? Saan dinala ni La Chica yung pera? Dito na ngayon papasok si Caramil Madriaga. Di ba? So, noong February 20, meron silang hearing. Hindi sinama ni Atty. Palad si Caramil Madriaga dahil Madriaga kasi malay natin pwedeng ambushin sila habang papunta dun sa fiskal. So, virtual yung gagawin hearing dapat that time, pero hindi pumayag yung prosecutor. Gusto niya may pirmahang affidavit si Caramil Madriaga at ayaw nila ng virtual. So kailangan dalhin pa uli yung affidavit sa BJMP kung saan nakakulong si Caramil Madriaga para pirmahan niya to. Pero itong maganda, na-discover na si La Chica ay hindi taga Davao. Wala siyang address sa Davao. Dahil nung tinanggal siya as BPSG, ay ibinalik siya sa Camp Aguinaldo. So dapat, kapag nasa Camp Aguinaldo ka, ang address mo is Manila. Pwede niyang gamitin yung address ng Camp Aguinaldo kung magdedemanda siya.
And yung address niya sa Manila, which is sa Parañaque. Dahil ang pagkakaalam ko, kundi Las Piñas, Parañaque yan nakatira eh. Kasi nakaka-golf yan ni Chelo. Hindi nga ito. So, malaki yung chance na ma-dismiss yung kaso kasi nagsinungaling siya. Eh, puro naman sinungaling yung mga tao ni Sarah, maana sa kanya. Saka, bakit niya sasampahan ng cyber libel si Caramil? Eh, notarized lahat ng sinabi ni Caramil. Legal. Hindi siya siniraan sa Facebook dahil wala namang Facebook si Caramil. Nakakulong si Caramil, paano siya sisiraan sa Facebook at magpo-post, di ba? Ngayon, siya pa itong pwedeng ireklamo. Kaya dapat protektahan si Caramil Madriaga dahil kung wala siyang alam, hindi gagawa ng hakbang yung mga hayop na yan para mapapahimik si Caramil. At eto pa, pangatlong beses nang message ang asawa ni Caramil at binabribe ng 1 billion para manahimik lang si Caramil. Pero hindi pumayag ang asawa ni Caramil. Lalaban sila. Lalaban sila sa katotohanan, which is na Binabribe. Millions o billions. Diyos ko. Ganyan sila katindi, no? nakakabilib, di ba? Dati lagi kong tinatanong, bakit ako napasok sa ganito? Lord, bakit ako naiyak-iyak? Bakit ako yung nilagay mo sa posisyon na to? Ngayon ko naiintindihan kung bakit ko nakilala si Caramil Madriaga. Dahil nakilala ko siya nung nagpunta ako ng Maribeles dun sa mga magsasaka. Nung tinanong ko ang mga magsasaka kung sino yung tumutulong sa kanila, ang sabi ng mga magsasaka, ay, teka muna, kuminto ka muna at hingal na hingal ka na. Charot. Hinihil ako. Ang sabi ng mga magsasaka is, I miss Widel. Ayun lang. Is, yung tumutulong sa kanila ay tinaniman ng kaso ni Roque at nakakulong. Then, dumalawak sa kulungan, dinalaw ko siya, kinausap ko siya. Doon nag-start yung pagiging magkaibigan namin eh. Pati pamilya niya, nakakausap ko. At ako lang yung pinagkatiwalaan niya. Kung ano man yung mga magiging desisyon ni Caramil, dumadaan yun lahat sa akin. Kasi ayoko siyang mapahamak. Ayoko mag-desisyon siya basta-basta. Sa totoo lang, ang pamilya ni Caramil ay mga matataas na tao. Meron siyang pinsan na general na nasa DND ngayon. DND General, search nyo lang, General Madriaga din. Meron siyang mga pinsan na nasa Supreme Court. Ang mga kapatid niya, mga nagtatrabaho sa mga embassy sa Europe. Oh. And Caramil is also a graduate of Pol Sci. Oh. Tingil ako. So, pagsal natin at protektahan natin si Caramil kasi nababalitaan ko mayroong mga balak lumason sa kanya sa loob ng DJMP. Dahil ilang araw na lang, mag-uumpisa na ang hearing ng impeachment. Anong date na ngayon? March 4. Parang March 13 yata mag-uumpisa na. So, naaaligagana sila. Diba? Alam niya sana na may impeach siya. Kaya tingnan natin kung anong magiging decision niya bago mag-impeachment, kung anong galawan at atake yung gagawin niya. And alam niya rin na makakasuhan siya na yung kasong inakyat sinampa ni Sentry sa Ombudsman at Plunder, Graft, and saka Plunder, is alam niyang matatalo siya. Kaya ang tanong, anong gagawin ni Sarah? Hindi sila nag-wagi sa Okay. It's almost 8 minutes video. Diba, mga minamahal? Yan po yung mga gawain ng desperado. Biruin nyo, balak nilang lasunin. Itong si Ramil Madriaga. Doon pa lang nga mga minamahal sa part na kaya tagal-tagal na. Ba't ngayon ka lang nagkaso? Diba, doon pa lang sa part na yun, very suspicious na. Diba, mga minamahal? Matagal nang umiikot yung mga sinabi ni Ramil Madriaga on the public, sa social media, at sa iba't ibang political discussion. Tapos, suddenly, dahil malapit na nga impeachment, kaya ka lang nagkaroon ng legal action.
Yan ba ang talagang naghahanap ng katotohanan or baka maybe mas mayroon pang malalim na pressure sa likod ng eksenang ito? Tanong lang. Ngayon, kakasuhan daw ng perjury. Oo. Linawin natin. Perjury kung nagsinungaling. Itong si Ramil Madriaga. Cyber libel kung ikaw ay nilibel ni Madriaga. Ang problema, wala nga Facebook si Ramil. Diba? Walang Facebook si Ramil Madriaga dahil lahat po ng kanyang sinulat ay naka-notarize. Kung sa tingin mo, Sara Duterte na nag-iimbento ng sworn statement or testimony or sinungaling, itong si Ramil Madriaga, pwede mo siyang kasuhan ng perjury. Pero kasi kapag nasa korte, kailangan mo magbigay ng ebidensya. And dapat ikaw ay isang under oath. 'Di ba? Ngayon, sino nga ba itong si Ramil Madriaga? Si Ramil Madriaga lang naman ang bangka na nagpataob kay Sara Duterte dahil kinampihan niya itong si Harry Roque. Nagkaroon sila ng issue noon. Sino ba kakampihan mo? Si Roque or ako? Dahil hindi nga kinampihan ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga, nilabas niya na lang ang baho nila Sara Duterte. 'Di ba? See? Alright. Grabe, no? Gulat. It's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Kayo, ano yung masasabi nyo dito sa sinabi ni Mami Pebbles?